I'm so excited to announce guys na in this video sisimulan natin yung ating C language journey kung saan tuturuan ko kayo ng C language from zero to hero. So kahit na beginner ka pa lang o kahit na wala ka pang alam sa coding, itong video na to ay nakadisenyo para sa inyo. Now, one of the common questions na itatanong siguro ng karamihan, is it still worth it ngayong 2026? Kasi sa tagal ko na nagko-content mga tol, ang dami pa ring tao na nagtatanong sa akin paano gumamit ng C language at nagre-request na gawan ko ng tutorials ng C language guys kasi ang daming gustong matuto ng C language. Now, one of the reasons na nakikita ko is yung C language kasi guys, ang dami niya talagang gamit. Eh matututunan mo yung mga basics sa C language kagaya ng memory allocation, pointers, stack versus heap, etc. etc. And I think ang isa sa panlaban ng C language guys kasi maraming mga system na hanggang ngayon nakasulat sa C language. For example, Linux kernel, yung core implementation ng Git, SQLite, operating systems, embedded devices, mga Internet of Things, hardware, routers, microcontroller. Kaya essential ang C language guys pagdating sa robotics and embedded system like ng Arduino, ESP32, drones, robotics, at marami pang iba mga to. Siguro tama na yung kwento natin. No? Simulan na natin agad itanong yung pinakamahalagang tanong. Ano bang kailangan natin bago tayo magsimula? Guys, tatlo lang yung kailangan natin. Una, kailangan natin ng device. So kahit naka-smartphone ka, okay lang yan. Lalo naman kung naka-laptop or desktop ka. Kasi meron naman tayong nada-download guys sa smartphone na mga C compiler. So, i-search nyo lang yung mga app na yan, C compiler. Lalo naman, meron yan sa desktop at saka sa laptop. So, yan yung unang requirements natin, device. Ikalawa is yung compiler mismo na sinasabi ko, di ba? Kailangan natin ng software or ng application kung saan doon tayo magka-type ng code. At yung ikatlo, mga tol, is yung ating attention. Okay? I want your full attention. Kasi guys, mag-aaral tayo mag-code, so kailangan nakapokus tayo dito. Kasi konting mali lang, isang letra lang or character lang yung magkamali, pwede na tayong magkaroon ng error. And without further ado mga tol, simulan na natin. Ang uumpisahan natin guys, yung pinaka-basic sa coding, yung display method. So, paano ba tong display method? Para magkaroon tayo ng idea kung paano ba nagko-code, paano siya nagra-run, paano siya kino-compile. Okay? So, simulan na natin. Mag-open ako dito ng isang code editor guys. Ito na yung sinasabi ko na software kung saan pwede tayo magsulat ng code at pwede nating i-run para makita natin yung output. So, ang gagamitin ko dito is yung isa sa pinaka-popular na ginagamit ng mga developer, yung VS Code. So, ito yung aking code editor and makikita ninyo na meron na akong code na nilagay dito. So, buburahin ko yan as ipe-paste ko ulit. Yan. So, kinape-paste ko na lang para hindi na ako magta-type guys. Now, kasi, ito yung pinakasimpleng paraan para mapakita namin sa inyo or maumpisahan natin yung pag-aaral natin ng coding sa C language. As you can see guys, yung ating code, meron siyang numbers dito sa left side. Yan yung pinaka-sequence niya. Kasi yung code natin, kapag ni-run natin yan, magsisimula yan guys sa number 1. Of course, dito yan magsisimula sa pinaka-number 1, pababa ng pababa, spaghetti pababa. Okay? Now, itong code na nilagay ko dito guys, ang tawag dito is Hello World Program. Ito yung pinakamadaling paraan. One of the reason kung bakit yung Hello World Program yung pinaka-popular sa mga freshman at beginner guys na laging unang pinag-aaralan. Kasi ito yung pinakasimpleng paraan ng code kung saan kaya namin ipakita sa inyo paano ba yung nagra-run ng isang program, paano siya ginagawa, paano siya kino-compile. Kaya ganun siya ka-popular sa mga freshmen guys. Kung meron ka ng prior knowledge sa C language, mapapansin ninyo na every time na nagko-code tayo, lagi tayo nagsisimula dito sa #include stdio.h. Now, I think maganda na dito nating simulan, no? From the very beginning. Guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa tutorials lang. Kaya gumawa ako ng mga PDF na pwede ninyong gamitin habang nag-aaral kayo ng tech. Dito ko na nilagay lahat ng topics, code example, simple definition, TBTs, at ang pinakamaganda mga tol, dito rin nakalagay yung mga link ng mga unpublished tutorials ko. Kasi kahit anong sabihin natin, maganda pa rin talaga na meron tayong binabasa just in case meron tayong makalimutan. Sinulat ko yan sa Tagalog, so hindi ka na mamumroblemang intindihin yan. Di mo na kailangan magsulat kasi sinulat, inorganize, at sinimplified ko na yan para sa inyo. Babasahin nyo na lang. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng copy guys, ilalagay ko yung link ng website ko dyan sa description o kaya naman dyan sa comment sa baba. Ayun lang guys, balik na tayo sa topic. So bakit nga ba every time na nagko-code tayo, lagi tayong merong #include stdio.h ito. Now guys, simulan natin dun sa #include. Ano ba ibig sabihin pag #include? Diba kung tatagalogin natin, napakasimple naman. Include, ibig sabihin, meron tayong sinasama or meron tayong gustong isama na na code. Ano yung code na isinasama natin? Itong stdio. Eh ano naman yung stdio? So pasimplehin na lang natin. Pag sinabi natin stdio guys, isa yung header. Standard input and output. Okay guys, now, bakit kailangan nating tawagin or i-include
sa code natin, una sa lahat, yung STDI o yung Standard Input and Output Header. Yan yung ibig sabihin ng STDIO. Kasi guys, obvious naman, kapag gumagawa tayo ng code, naglalagay tayo ng input, tapos gusto nating makita, di ba? Kung nag-run, gusto natin makita yung output. So, every time na gumagawa tayo ng code na mayroong input and output, kailangan nating ilagay yung header na Standard Input and Output or yung STDIO. Bakit? Kasi guys, nasa kanya yung functionality para makapag-print yung ating program, para makapag-display at saka para makapag-input tayo. So, ganun lang yung simpleng paliwanag niyan. So, napaliwanag ko na yan. Now, punta naman tayo dun sa next line of code. Meron man tayo makikita na int main. Okay? So, ano naman ibig sabihin ng int main? I-post muna natin yung int kasi hindi natin siya masyadong maiintindihan pag hindi natin napaliwanag yung main. Pag sinabi natin na main, kumbaga, pangalan yan ng ating function. Parang ganito yan mga tol. Every time na nagko-code tayo, yung code natin, kailangan meron yung entry point. Kumbaga, meron siyang body. Okay? Now, itong mga body na to, itong mga program na to, kailangan lagi silang merong body kung saan doon nakalagay lahat ng code na magra-run. Itong mga body na to guys, tawagin natin sila na function. Okay? So, yung mga function na to, kumbaga parang body of codes, itong mga function na to guys, meron silang mga pangalan. Okay? Pwede nating bigyan ng pangalan yung ating mga function. So, kung nakikita ninyo itong kabuuan na to, ito guys, function to. Ang pangalan niya is main. Okay? Bakit main? Kung pwede palang baguhin yung pangalan, ba't di ko na lang ilagay Doji? Okay? Ganito kasi guys, meron tayo dapat laging main function. So, yun yung pinaka-basic natin. Yun yung pinaka-unang-unang function na gagawin natin guys, yung main function. Now, yung main kasi, keyword na yan. Okay? Kumbaga, yan na yung pinaka-starting point. Now, kung gusto mo pang gumawa ng iba pang function, yun, pwede mo na yung bigyan ng sarili nilang name. Pero guys, magsisimula tayo sa main function. Okay, ito na yung main body. Parang ganun guys, no? Ayun, kung meron pa tayong magiging ibang mga function pa na may laman din na sariling code, pwede natin yung gawin later on. Now, ano ba yung function guys? And we will talk about it later, no? Ngayon, hindi pa natin kayang buklatin lahat yan. So, bigyan ko lang kayo ng mga konting details para mabuo sa isip ninyo yung idea. Ano ba yung main? So, yung main, yan ay pangalan ng function. Ngayon guys, bakit merong int? O, pag sinabi natin na int, yan ay integer. Okay? Now, marami kasing klase ng function. Maraming klase ng function guys. Isa na dyan, itong integer function. Kaya kung babasahin natin to, logically, kumbaga parang ang lumalabas ito ay integer main function. Okay? Anong klaseng function si main? Siya ay isang integer function. Ano ba ibig sabihin pag sinabi nating integer? So, yung integer guys, kung naalala niyo nung grade school tayo, elementary, pag sinabing integer, whole number, di ba? 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. Walang decimal value, basta whole number. Bakit kailangan na integer ang isang function? Anong ibig sabihin pagka ang isang function nilagyan natin ng int? Ibig sabihin yan, kailangan sa dulo ng program, pag matatapos na siya, makakapag-return siya ng integer. So, meron dapat siyang ibabalik na number. Dito na ngayon guys pumapasok, kung mapapansin niyo sa dulo, itong return 0, di ba? Bakit may return 0? Kasi nga, integer main yan eh. So, yung main function natin, siya ay isang integer. At pag sinabi natin na ang function ay isang integer, kailangan sa dulo niyan, makapag-return siya ng number. In this case, yung 0, nire-return natin. Kumbaga, ibabalik natin sa kanya. Now, bakit kailangan mag-return ng 0? Kasi guys, dito natin malalaman na yung code natin or yung program natin is nag-run successfully. Okay? What do I mean na nag-run successfully? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please guys, huwag ninyo kalimutan na i-click yung subscribe button. Kasi habang nag-grow yung community natin, is mas lalo kaming namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang mga informative at madaling intindihin na mga tutorial video guys. And sana marami kayong matutunan dito sa mga videos na to mga tol. Yun lang, balik na tayo sa video. Remember na sinabi ko sa inyo na yung code natin, nagra-run siya from 1 pababa ng pababa. Okay? Ibig sabihin guys, kapag ka in between, kunyari dito sa mga code natin sa gitna, nagkaroon ng error, hindi tayo makakarating dito sa return 0. So malalaman ng compiler natin na merong error yung program natin. Bakit? Kasi hindi tayo nakapag-return ng integer. Bakit? Kasi while nasa gitna pa lang tayo ng execution, nag-error na. Gets ninyo? Kaya meron tayong return 0. Sabihin nun, kung nirun natin tong code natin, tapos nag-run tong line 5, line 6, line 7, line 8, tapos nakarating tayo sa return 0 guys. So, i-return ngayon ng program natin yung 0. Ibabalik niya yon. Ibig sabihin, successful yung program natin. Nag-run siya from 1 till the very end. Bakit? Kasi nakarating tayo sa return 0. Kasi kung hindi
hindi tayo makakarating sa return 0, ibig sabihin, in between these codes, merong error. Nagagets ninyo? So, sana naiintindihan ninyo mga talaga. Pinaulit-ulit ko na. Now, na naintindihan na natin na iba-iba pala ang mga function. So, later natin pag-aaralan yon. Focus muna tayo dun sa isang uri ng function. Yung tinatawag natin na integer function. Okay? Now, yung function naman, pwede siya magkaroon ng iba't ibang pangalan. Now, pag sinabi nating function, dito nakalagay ng mga code na gusto nating i-run. Nagagets ninyo guys? Usually, itong mga code na to na i-run natin guys, nakalagay yan. Tatanggalin ko yung mga code natin ha. Ayan, mapapansin ninyo, nakalagay yan sa curly braces. So, i-zoom in natin ng konti pa. Kaya mapapansin ninyo, meron tayong curly braces dito guys. Okay? So, parang pag magta-type ka ng code, ita-type mo lang yung int, main, tapos parenthesis. Yung parenthesis, yan yung parameters and arguments. So, hindi pa natin yung pag-aaralan ngayon. Skip muna natin yan, no? Pero maiintindihan nyo rin yan later. After ng parenthesis, maglalagay ngayon tayo ng curly braces. Nakita ninyo, meron ng auto na close curly braces. Dito natin ilalagay ngayon lahat ng code natin. Okay? So, ipe-paste ko na ngayon yung mga code natin dyan. Ayan. So, usually sa programming guys, itong curly braces na to, ito yung tinatawag natin na block of codes. Okay, block of codes. Bakit? Kasi dito nakalagay lahat ng code ng isang function. So, nakakuha nyo mga tol. O, naintindihan na natin ngayon yung curly braces. Yung curly braces pala, parang block of codes yan. Kumbaga, dyan nakalagay lahat ng code ng isang function. So, parte ng function yan. Kaya, every time na gagawa ka ng function, kunyari, gagawa ako ng function dito. Integer, doji, yung function, lagyan ko ng parenthesis, tapos maglalagay ako ng curly braces. Bakit ako naglagay ng curly braces? Kasi sa loob niyan, dyan ko ilalagay yung mga code na gusto kong laman ng function na doji. Okay? Now, balik na tayo sa ating main function. Now, para ipakita ko sa inyo kung gaano siya kahalaga mga tol, kapag tinanggal ko yung isa, nakikita niyo nagkaroon na tayo ng red dito, nag-red na yun, di ba? Bakit? May error na tayo. Kailangan talaga kompleto yung code natin. So, ayan. So, napaliwanag ko na sa inyo almost yung 80% ng ating code. Okay? So, basically, ito lang kasi yung magiging pattern ng mga code na pag-aaralan natin, guys, no? Kaya mahalaga na naintindihan natin yung structure. Now, punta na ngayon tayo dito sa printf hello world. So, tanggalin ko lang yung dalawang sobra. Yan. Ano ba ibig sabihin ng printf, guys? Pag sinabi natin na printf, to, tatanggalin ko lang muna yung hello world, ha? Ayan. So, kung mapapansin ninyo, guys, itong code na to, itong specific code na to na printf, so, ibig sabihin yan is display o kaya output. Sa loob nitong printf, dito natin nilalagay yung mga data na gusto nating i-output, i-process, or i-display ng ating program. For example, pag sinabi natin na print, ibig sabihin, i-display mo to or i-output mo to. So, in this case, babalik ko na ngayon yung hello world. Yan. So, inuutusan natin yung program natin dito na i-print mo yung hello world. So, kuha ninyo guys. Okay? Now, kung mapapansin niyo bakit nakalagay pa dito sa dalawang quotation mark, diba? Sa double quote. Bakit may ganyan pa? Bakit hindi na lang basta hello world? Now guys, nakita nyo, nag-error. Ito kasi yan mga tol. Kapag ka nagdi-display tayo ng text or ng mga words, lagi natin siyang nilalagay sa quotation. So, hanggang dyan lang muna. So, yan lang muna yung tandaan natin. So, dito, pinapa-display natin or pinapa-print natin yung hello world. Tapos guys, huwag natin kalilimutan, ito, madalas to nakakalimutan ng mga beginners. Kapag gumagawa tayo ng isang statement or isang line of code, kagaya nitong printf statement, nakakalimutan natin lagi itong semicolon. Okay? Itong semicolon, mahalaga to guys. Kumbaga, ito yung stopper. Kumbaga, parang sa sentence, kung yung printf, yung ating command, yung sentence natin, etong semicolon, ito yung period. Okay? And yung pagko-code, mga tol, sobra yung maarte. So, gusto niya kung mag-uutos ka, dapat kompleto para naiintindihan ka niya, para walang error. So, kapag ka magbibitaw tayo ng isang statement or magbibigay tayo ng isang command, i-print mo nga to, maglalagay tayo lagi ng semicolon or kumbaga, end of the statement. Tapos na yung statement dyan. Next statement naman tayo. Kumbaga, i-print mo to, done. Katapos, another statement ulit, mag-return ka ng 0, done. So, parang end of the statement, etong semicolon. Guys, so huwag nyo nakakalimutan yan. Now, balik tayo ngayon dito sa ating printf. Kung mapapansin ninyo, sa printf natin, meron tayong parenthesis. Dito sa parenthesis, guys, dito natin ilalagay kung ano yung gusto nating ipa-display. Ito nga yung hello world. Ayan. So, daw, na napaliwanag ko na sa inyo, guys, yung basic ng hello world. Okay? Na ngayon, naiintindihan nyo na, ganun pala. Ganun pala siya ginagawa. So, iraran na natin yan, no? Susubukan natin siyang i-run. Paano ba i-run? So, papaandarin na natin yung program. I-click nyo lang yung play button. So, usually,
Usually sa mga naka-comp application ka pa, kung smartphone yung gamit mo, meron ka makikitang run, minsan naman play button lang din, okay? So, i-click mo lang yan, tapos makikita mo na yung output. So, pag nirun ko to, ayun, nakita ninyo, lumabas yung Hello World. So, ibaba natin ng konti. Ayan guys, di ba? Yan yung pinadisplay natin Hello World. Hindi kasama to itong Doji Craze tutorial kasi, syempre, ano ka yan, yung parang signature, no? So, kung mapapansin ninyo, ito yung nag-display yung Hello World. Now, patunayan natin, palitan natin yung word. Sabihin natin, hi, Ann. Ayan, hi Ann. So, i-run ngayon natin siya. O, nakita ninyo, hi Ann yung lumabas. Bakit yung hi Ann lang? Bakit hindi sumama yung ibang mga code? Kasi guys, code nga yan Hindi yan sasama sa output, no? Yan yung pinaka nagpa-process ng command natin. Ang pinapa-display lang natin, syempre, is yung data na hi Ann. So, yan lang din yung lalabas. Sa mga interesado sumali sa YouTube membership ko, i-open lang ninyo yung channel ko mga tol. And then, meron kayong makikitang join button. Click nyo lang yun and then pumili kayo ng tier. Ngayon ang tanong, ano bang mapapala namin kung sasali kami dyan sa YouTube membership mo? Meron kasi ako guys na mga PDF books at saka mga unpublished videos and tutorials na naka-members only. Alam nyo naman ako, pag ako nagturo, gusto ko rekta tayo sa information. At kung ayoko sayangin yung oras ninyo mga tol, ayoko rin syempre sayangin yung oras ko. So sa mga gusto sumali sa YouTube membership ko, open nyo na yung channel ko and then click nyo na yung join button. Yun lang mga tol, balik na tayo sa video. Ngayon na alam na natin yung Hello World, I want you to understand na hindi lang naman hi Ann or text, no? Hindi lang naman text yung kayang i-process ng ating program. So, kaya niya rin guys mag-process ng mga numero. So, dito pwede na natin siyang utusan na mag-calculate. Medyo exciting na to guys kasi pagko-combine na natin yung data na text or mga letters at saka yung numbers. And with that being said, nagkakaroon na siya ng maraming possibility. Like gumawa ng calculations, something like that. Okay? At kung papansin niyo kung kaya niya na mag-process ng data and numbers, doon na tayo magsisimulang makagawa ng mga program like mga simple games, mga guessing words. So, medyo exciting to mga tol, no? Yun nga yung pag-aaralan natin sa next video, guys. Yung tinatawag natin ng mga data types. Okay? Sana may natutunan kayo. Kung meron, guys, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe kayo sa aming channel para sa mga next tutorials natin, mga tol. Ilang, guys. Thank you so much for watching. See you on our next tutorial.